saan. Ito po yung tao na kung saan hindi talaga mapipigilan. Pagdating sa ating Panginoon, hindi mapipigilan. So this is the common attitude that we need to keep as an example to every Christian. Ito po yung dapat na natin tandaan po sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, na tayo po talaga ipagkaroon po ng mindsetting. I-mindset natin sa isipan po natin that I'll never give up. I never stop doing these things to glorify my King. Parang gano'n po yun. Okay, tuloy po natin. Ito po ang bagay na ito, ang tinutukoy po dito is no other than but Paul. Ito po si Pablo. So, kilala po natin ito si Pablo from the very beginning that he met God from his encounter into the road of Damascus. Doon niya po encounter itong Shekinah glory, which is the glory of Christ Jesus, the presence of Jesus, na kung saan kinatagpo siya doon dahil sa kabila po doon, nagkaroon po ng conversion sa buhay niya, which is from the beginning, from his own person, he was an antichrist. So sa madaling salita, anti-Kristo siya, pumapatay po siya ng mga Kristiyano na naglilingkod kay Kristo. Kaya nga, ito pong pagkakataon nito, nung matagpo niya po ito po si Jesus noon sa road of Damascus, habang hinahabol niya po para patayin niya itong mga Kristiyano na ito, nagpakita sa kanya yung kaninlingan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung liwanag ay sumikat sa kanya, nagkaroon siya ng kabulagan po doon. Okay, let's go with. Ito po si Pablo, ito sa pagkakataon na ito naman yung parang, he is willing to complete his task into the Lord, his ministry to God. Kung bagay parang gusto niya talaga na ipagpatuloy at tapusin talaga na may kaganakan itong kanyang nasumpaang pangako na tungkulin sa ating Panginoon. Paul's destination was Jerusalem. Papunta siya doon, patungo siya sa Jerusalem. At alam po natin, ito pong pagkakataon na ito, ang nag-aabang po sa kanya dito hindi maganda. Pero, because of his willingness and the motivations to do or to still continuing his ministry to the Lord, hindi siya napigilan po dito. He longed to minister in the historic city. At alam po natin, dahil mga kangapang po dyan sa lugar po ng Jerusalem. He hoped to arrive by Pentecost. Pinili niya, kaya siya nagmadali ng time na yun, nagpaalam agad siya doon sa mga matatandang kasama niya sa iglesia, para makapunta niya po yung time na kung saan yung Pentecost Day doon sa Jerusalem, kasi napakahalaga po nito. Alam naman po natin, pag sinabing Pentecost, syempre, pag Pentecost, it was the coming of the Holy Spirit. He celebrate that, di ba? They celebrate the Pentecost Day, yung 50 days nung magpakita po si Jesus, di ba? Tapos, dito po sila binabangan ng Espiritu Santo. Kaya sinasamantala niya yun para sa ganon, sa kanyang pagpapahayag, sa kanyang pangangaral ng mabuting balita o sa kagandahan loob ng ating Panginoon, ay pakakasihan po ito ng banal na Espiritu. Kaya alam niyo po ba, napakahalaga po nitong Pentecost na ito. Even in our worship day in the Lord, why our worship was doing on Sunday. Bakit natin ginagawa po yung ating pagsamba? Dahil Sunday po, yung dumating yung Pentecost. Yung the Holy Spirit come to them. Nung nag-worship po sila, kaya ito po yung araw ng linggo, at yun din po yung pagkabuhay ni Jesus, and yung 50 days from God's resurrection, hanggang sa pagpapakita po sa kanila. So, napakahalaga po nito sa puso po ng bawat isa sa atin. Kaya, we celebrate it the Pentecost Day on Sunday. Parang ganun po yung pangyayari po sa atin. Bakit? Kasi napakahalaga po kasi ng pagsamba natin sa Panginoon. Lihim po sa atin to. Minsan, lingid po sa kaisipan po natin na pag tayo po'y sumasamba ng Sunday, pagdating po sa Panginoon, bumababa po sa atin yung Espiritu ng Diyos. Kaya siyempre, kapag hindi ka naghantay, kailangan we have that, there is an eager attitude, our eagerness to wait or to focus our eyes for the coming of the Holy Spirit into us. Yung po kailangan po talagang ina-absorb po natin mabuti yun sa pagsamba natin. Like for example, this time, di ba naman malaya, baka dumarating na yung banal na Espiritu sa buhay po natin. Kaya, get ready. Pag sumasamba po tayo every Sunday, we are being ready palagi. Lagi po tayong handa palagi para sa gano'n.
masumpungan po natin o mapagit po natin yung banal na Espiritu ng Diyos sa buhay po natin. Okay? Kaya sinapagdala po ni Pablo na makarating po siya doon during Pentecost kasi napakahalaga po nitong araw na ito. At napakahalaga rin sa kanya to fulfill his ministry to God. Amen. Now, tingnan po natin, sabi po ng Aklat ng Mga Gawa 20 verse 16, ipinasya ni Pablo ang lagpasan ng Epeso upang huwag siyang maantala sa Asya, sapagat ibig niyang nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. Okay, tuloy po natin. Paul received many warnings of the trouble along the way. Ito ang hindi maganda. Yeah? Ito ba yung para kakabahan ka kung ikaw si Pablo? Ano yung bagay na na-receive mo, na babala sa'yo, na mayroon nag-ihintay po sa iyong panganib, doon sa lugar na pupuntahan mo? Amen. Amen. Siguro kung tayo po yun, a simple Christian or an ordinary Christian, abang sasabihin ko siguro sa sarili ko, naku, ipagpapabukas ko na lang ito. Para lang sa ganun, hindi delikado pala ngayon. Yeah? Usually ganun po tayo, naku, bumabagyo, hindi po na ako mag-share ng gospel. Naku, umuulan ngayon, ay naku, batik ka ng araw. Parang doon pa lang, nagkakaroon ka na ng panganib sa buhay mo. What more? Ano ito nag-aabang po kay Pablo na ito na hindi tumigil kay Pablo, na hindi ulupra para pigilan po ito si Pablo. Sabi po dito, but the affliction awaited him in Jerusalem. Still, they keep on going. Amen. Tumuloy pa rin po siya doon sa Jerusalem. Amen. Nandun yung ikukulong siya, ibibilanggo siya, at uusikin siya, at matinding mga persecution na magaganap sa buhay niya. This warning couldn't stop him from reaching his destination. Basta naka-mindset na sa kanya, as a believer or as a servant of Jesus, naka-mindset na sa kanya yung pupuntahan ko kahit na anong hadlang ang humarap sa akin dyan, ang sumalubog sa akin dyan, hindi ako mapipigilan. I'll finish it well. Kailangan gawin ko itong bagay nito. Sapagkat ito yung tungkulin na sinumpaan ko kay Jesu Cristo. He never stop doing it. Amen. Sabi niya nga po dito, none of these things spoke me. Ano ba itong mga bagay na ito? Hindi mapipigilan ako. Nakatatak na sa kanyang isipan, nakatukit na sa kanyang puso na yung tungkulin niya sa ating Panginoong Hesus Kristo ay kailanman hindi mapipigilan ng kahit na anong bagyo sa buhay na ito. Amen. Amen. What motivated Paul to head into danger? Ano po ba yung nagtulak sa kanya na kahit na alam niya na delikado yung kanyang kalagayan doon ay sige pa rin siya, sumigi pa rin siya? Minsan ito po yung problema po sa atin eh. Kapag halimbawa, di ba nakaramdam na tayo, naku, delikado nga tayo, hindi na tayo tutuloy. Most especially if you done your ministry to God. Minsan nahahadlangan agad tayo, minsan na-stuck agad tayo doon. Minsan ito yung nagiging great hinder sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon. What motivated Paul to head into danger? Tingnan niyo po ito ha. Ano po ba yung nagtulak po dito kay Pablo para tumuloy pa rin po siya sa kabila ng mga panganib na nag-aabang po sa kanya sa lugar ng Jerusalem? Number one, he was determined to complete his ministry. Kasi gusto niyang kompletuhin at tapusin yung kanyang tukunin sa Lord. Amen. Hindi siya pumayag na iwanan po ito na nakabitbin lang. Amen. Hindi siya pumayag na hindi niya magawa itong sinumpaan niya na tungkulin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, alam niyo po, napakagandang aral po nito sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Bilang naglilingkod sa Panginoon, huwag mong hayaan na nakabitbit yung iyong tungkulin at yung gampanin mo kay Hesus Kristo. Huwag mong hayaan na nakahanlang po yan. Tapusin mo yan, complete it well. Sapagkat ito po, napakaganda po nito. Mamaya, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit po napakaganda po nito na tinatapos po natin completely yung tungkulin natin sa Panginoon. Hindi niya pinaglikuran ng Diyos sa pamamagitan lamang po nung kakaunting paggawa. He wanted to complete his ministry. Hindi siya gumawa ng para bang a little bit of his ministry. Isang people of God, napakahalaga po niyan. If you receive ministry from God, I tell you, you are very, how can you say it? Ano ba yung masasabi ko? Yun talagang sabihin natin, lucky ba? Lucky, maswerte ba? Hindi yun ang words doon eh. Amen. Kundi may ibang words talaga doon. If you receive your ministry in Christ Jesus, mayroong tawag na maganda po doon. Ibig sabihin po kasi kaya ako hindi mabanggit kung ano itong words nito. Kasi ito po yung pinaka-the best.
At itong the best na ito na sinasabi ko po sa inyo ay walang iba kundi yung crown of glory. Okay, ipapaliwanag po natin po yan para makita niyo po yan. Sabi po ng mga Gawa 20:24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Jesucristo ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahan loob ng Diyos para sa tao. Ano po yung tungkulin na yun? Walang halaga sa Kanya yung Kanyang buhay sapagkat ang nahalaga na sa Kanya ngayon, yung Kanyang tungkulin na matapos yung Kanyang gawain tinanggap niya kay Heso Kristo. So, ibig sabihin po niya, never neglect whatever ministries that you receive from the Lord. Never neglect it. Amen. Huwag mong hahayaan. Huwag mong isasawalang ibo. Huwag mong isasawalang bahana yung ministry mo sa Lord. Sapagkat if you receive your ministry to God, meaning, nag-aantay sa'yo sa dulo ng ministry mo, if you complete it, if you made a completion into your ministry, ang nakaabang po doon is the crown of glory. It's the crown of glory. So meaning, ito na yung access mo na bubuksan na yung pinto ng langit para makapasok ka doon. Kaya never neglect your ministry to God. Never stop doing it. Never give a completions to whatever you receive ministry to God. Unawain po natin mabuti po ito. Siguro minsan tatanungin niyo po yung sarili niyo, Pastor, wala naman po akong ministry sa Lord. Meron. Yung nakaupo ka dyan, ministry mo na sa Lord yan. Yung makapakinig ka ng salita ng Diyos, ministry mo na sa Lord yan. Now, what now yung pinaka-main ministry mo ngayon sa Panginoon? Nakapakinig ka, syempre. Ngayon, after na makapakinig ka, saan na mapupunta ngayon yung pakikinig mo, yung napakinggan mo? Siyempre, yun na rin po yung layunin ni Pablo. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahan loob ng Diyos para sa tao. Amen. Kaya nga nakikinig eh. Amen. Because you want it to spread it. Amen. 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 Kailangan na yung bagay na napakinggan mo kay Kristo ay yung tipo yung maibigay mo at maipasa mo sa tao. Amen. And that was now your ministry. Amen. Ministry mo na yan. Kaya nga, huwag mo sasabihin na, okay ka to, nakaupo ko dito, nakikinig ako dito, nag-church ako dito. Hindi lamang po yan ang ministry mo. Kanina, sinasabi ko nga po dito sa mga kabataan, mga nazi, alam niyo, ang ministry po natin, every ministry in the church must be connected into soul winning. Amen. 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 Ito po si Pablo, ang tungkulin niya po talaga dito, ay para ipahayag yung kagandahan loob ng Diyos para sa tao. Now, ano po ba yung nakakaakibat po nitong tungkulin na to? Soul winning. Amen. Yung makapagligtas siya ng kaluluwa. Kaya, kapag tumatanggap ka ng ministeryo mo sa Panginoon, ang ibig sabihin niya, kakabit niyan yung pagiging soul winner mo. Amen. Huwag mo sasabihin, basta ako dancing ako, basta ako choir ako, basta ako manunugtog ako, basta ako attender ako ng church na yun. No way! Yung ministry mo doon, in extent to your ministry that you receive from God is soul winning. Amen. Kaya pare-parehas naman po tayo ng ministry. As a pastor, this is my ministry in God. A pastor, and then a soul winner. Amen. Ikaw choir, ikaw dancing, ikaw attender ka ng church nito, miyembro ka ng church nito, then iisa lamang ang tungkulin natin sa Panginoon. Ano po yun? Yung kagandahan, maipahayag natin, yung kagandahan loob ng Diyos para sa tao. Amen. Yun po yung soul winning. Amen. Sa madaling salita, ito po yung talagang tungkulin po natin sa Panginoon that we need completion. Amen. 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 Mag-ibig ang matabi mo, parang matablay kayo hata. Bigyan mo ng magkalakan yung buhay mo, pag hindi ka nagalok po dito, naku, ikaw rin ang mawawalan. Amen. Okay, sabi ko dito, tingnan niyo po yung epon ha. Para makita naman po natin kung ano po yung naging paumpisa po ni Pablo dito. Si Pablo, hindi niya rin po alam kung ano yung gagawin niya eh. Basta ang alam niya dito, papatayin ko kayo. yung nakamayan siya kay Pablo dito, papatayin ko kayo. Ha? Nung time na hindi niya pa nakakakilala kay Kristo, yung talagang layunin niya, papatayin niya lahat ng mga Kristiyano na naglilingkod kay Kristo. Okay. At conversion, Paul was called to the ministry. Katulad din na po natin yan eh. Amen.
Dati mamamatay tao ka ng mga Kristiyano. Paano ginagawa mo doon? Di ba wala kang tingin na kakachismis sa mga Kristiyano punong araw? Di ba ikaw pa yung naninira sa kanila? Puro Kristiyano yan, chismosa yan. Naku, Kristiyano yan, yan nga yung mangungutak palagi dyan sa palengke. Di ba? Ganon din po yun eh. Parang pinapatay mo yung pagiging Kristiyano niya. Niyuyurakan mo siya. Niyuyurakan mo yung anong tawag nito, yung paninirang puri yun. Amen. At alam niyo po ba yung paninirang puri, walang bahagi po yan sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Now, dito ba pinapakita po sa atin, katulad ni Pablo, ganun din po tayo. Pumapatay tayo ng mga Kristiyano noon, di ba? In relation to that, hindi po tayo nagtanggap kay Kristo noon, pero nung time na natanggap po natin si Kristo, si Yeso Kristo, sa buhay po natin nagbago. Amen. That is conversion happened to your life. Amen. Maliban na lang, tinanggap mo na si Kristo, pero hindi ka pa na-convert. Tanongin mo nga yan, sabihin mo yung katabi mo kung na-convert na siya. Na-convert ka na ba? O isa pa pag doon sa chismis doon sa mga Kristiyano. Hello? Sino po dito yung sumisimple pa ng chismis doon sa kanyang mga kapatiran? Gusto ko malaman mo, wala pa conversion yun. Hindi pa naganap yung conversion mo sa Panginoon po noon. Still, pumapatay ka pa rin ng Kristiyano noon. Amen? Okay, tignan po natin yan. Meeting Christ in Damascus Road, changed him. Ito po yung encounter po ni Pablo na tinutukoy ko po sa inyo. Nung siya po ay tumutugis doon sa mga Kristiyano na naglilingkod kay Kristo noon, on the road of Damascus, doon niya na-encounter yung glory ng Lord ni Jesus. At doon sa pagkakataon na yun, tinatagpo siya ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? So ang sagot po nito, sino po kayo Panginoon? Tinawag niya pa Panginoon no? Tinanong niya pa, sino po kayo Panginoon? Pero alam niya na ang Panginoon po yun. Kasi siyempre, makakamdaman mo yun di ba? Amen. Hindi mo pwede sabihin, sino ka demonyo? Hindi. Naramdaman mo na si Jesus yun, kaya sabi mo, sino ka Panginoon? Amen. Di ba? So, ano po ngayon sinabi po ni Pablo po dito? What will thou help me to do? Sabi niya po dito, anong gusto mong gawin ko? Now, alam niyo po ba, napakaganda po nitong tanong na ito eh. Itong tanong na ito, may full surrender. Pag nagtanong ka sa Lord, during your encounter to God, ibig sabihin niya, isinusuko mo na yung buhay mo kay Kristo. Kasi ang problema sa maraming Kristiyano ngayon, ito. Na-encounter nila si Jesus sa buhay po nila, pero hindi nila tinanong si Jesus, Lord, anong gusto mong gawin ko? Amen? Amen. Kaya tayo kung minsan wala eh. Minsan, basta tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, pero, bahala na, kung ano na lang. Pero si Pablo, ang tanong niya, what will thou help me to do? Anong gusto mong gawin ko, Panginoon? Tinanong niya, meaning, lead me. Amen. Amen? Amen. Meaning he wanted his life lived by Jesus. Amen. So kung minsan ganun po tayo, maraming mga Kristiyano po ngayon, he wanted to accept Jesus in their life, but he doesn't wanted them to live by that. Amen. Tinanggap nila, gusto nilang tanggapin si Jesus sa buhay po nila, pero ayaw nila pangunahan sila ni Jesus sa mga bagay na gagawin nila. Still, there is no conversion. Amen. Ang nangyari kay Pablo, completely convert into Christ's Spirit. Amen. Tinanggap niya talaga, nagkaroon ng twist sa buhay po ni Pablo. Kaya, from a killer of Christian, naging tagabuhay siya ng Espiritu ng mga tao. Amen. Okay, tuloy po natin. Paul's ministry meant more to him than life. Ang sabi niya po, mas mahalaga sa akin itong ministeryo ko kaysa sa buhay ko. Alam niya, ito po yung pinaka-nakakalungkot sa buhay po ng mga mananampalataya. Minsan, mas mahalaga pa rin ang buhay po nila kaysa sa ministry nila sa Panginoon. I tell you, this ministry is very important. Things that we can receive from the Lord. Napakahalaga po itong ministry nito. Sapagkat yung ministry mo sa Panginoon, gusto kong malaman mo, dito nakasalalay ang kaligtasan mo. Amen. 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 Nakakandaan ko po yung nababasa po natin dito sa Bible. Kapag ikaw naging mabuting katiwala ka, kahit na wala ang Panginoon mo, ginagampanan mo kung ano yung tungkulin mo. Amen. 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 Even we are less superstitious by God. Kahit sabihin natin na halimbawa, basta ang alam natin, ito yung iniwang tungkulin sa akin ng Panginoon, kailangan gampanan ko ito. And you know what? Anong sinabi po doon sa mga katiwala niya na napagkatiwalaan niya? Sabi niya ganon. Ha?
Natatandaan nyo? At natatandaan nyo? Amen. Yung katiwala niya na pinagkalooban ng talento. Amen? Di ba? Yung dalawa yun. Tapos yung isa, yung pangatlo, di ba? Hindi na pagkatiwalaan. Ang sabi niya dun sa pangatlo, tamad at walang kwentang alipin. Di ba? Itapon ninyo siya sa kadiliman na doon magagalit ang kanyang ibig. Ngunit dito sa dalawa na ito na napagkatiwalaan at ginampanan yung kanilang tungkulin kahit na wala yung kanilang Panginoon, hanggang sa pagdating ng Panginoon, ginampanan nila yun. Ano sabi sila sa kanila ng Lord? Well done, my good and faithful servant. Makihati kayo sa aking kagalakan. Ano ibig sabihin nun? You can now enjoy heaven. You can now enjoy my kingdom. Now, titignan po natin. This ministry that we accept or give, that we receive from the Lord, may kinalaman po ito sa pagtitiwala ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, never stop doing it. Never stop giving completions to what ministry that we have from the Lord. Huwag kang titigil po doon. Ang sabi po ni Pablo po dito, all ministry meant more to him than life. Mas mahalaga pa ngayon sa buhay niya. Kaya nga nakaukol lang yung buhay niya doon sa ministeryo niya. Sabi niya po gano'n dito, neither count my life dear. Sabi niya gano'n, para bagang walang halaga walang halaga ang buhay ko. Amen. 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 Kasi kung minsan, di ba, parang nakikita rin po minsan sa atin ng tao, ano ba naman yung buhay mong yan? Bakit ganyan ka na lang? Akala po nila, ito po ay parang pagpapataya sa buhay po natin. Pero ang hindi po nila alam, ito po yung talagang gustong makita ng Diyos sa buhay po natin. Yung pinapahalagahan mo, yung buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. At sa paano paraan mo pinapahalagahan yan? When you accept your ministry from the Lord, when you receive your ministry from God, doon na ngayong pinapatunayan na Lord, mahalaga ang buhay na ipinagkaloob mo sa akin, kaya di ko bubugulin sa mga bagay na maglalagay sa akin sa katubusan at sa kaligtasan. Amen. Amen. Okay, tuloy po natin para maintindihan nyo. His life had been in jeopardy many times. Tignan nyo po ito, nakabingit palagi sa kaguluhan at sa panganib yung kanyang buhay. Pero itong mainit, he never stopped doing his ministry to the Lord. He's still continuing whatever he received task from him. Amen. Now, kung titignan po natin dito, at dami pong tao na para bagang stop po sila sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pinakamaganda po niyan, hindi mo titigilan yung ministry mo pagdating sa Panginoon hanggang nabubuhay ka sa Panginoon. There is no retirement. Amen. Kahit na matanda ka na, gagawin mo pa rin yun. Amen. Kahit pinapatay ka na, gagawin mo pa rin yun tungkulin na yun. Amen. Sapagkat yun ang pagtitiwala sa atin at katapatan natin sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng Lord ang manatiling tapat at kawakas ay siya maniligtas. So alam niyo po kasi na marami pong tao na maglilingkod sa Kanya pero hindi po tatapusin ang kanilang paglilingkod. Amen. Kaya nga sabi po ng Panginoon po sa atin many are called but few answered. Maraming tinawag pero kukunti ang tumugon. So alam niyo po ba, akala po natin minsan na kapag tayo ay Kristiyano na itumugon na tayo sa Panginoon? No way, hindi pa rin po. Because our answer to the Lord is by doing completions for what we receive ministry from Him. Kung ano yung bagay na na-receive natin ministeryo o tungkulin o gawain sa ating Panginoon, kailangan po doon kompletuhin natin. Amen. At doon po nakabase yung ating katapatan. Amen. Amen. Now, tuloy po natin ito. Alam niyo po minsan, sa pagkinikot po natin, lagi may mga nakaabang din po panganib po yan. Kaya nga po, kuminsan, hindi po katulad po dito ng panganib na nakaabang po dito kay Pablo. Because it was so lighted. Amen. Masyadong pinag-aanap po ito. Compare what Christ experienced from the cross, pinalighted po yan sa experience naman ni Pablo. Amen. And then whatever experiencing persecution or whatever things that happens to Paul, pinalighted naman po yan sa mga iba. Amen. Amen. And right now sa atin, mapalad po sa atin tayo, sapagkat napakagaan lamang ng mga pag-uusig at mga panganib na nakaabang po sa atin ngayon. Amen. 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 Minsan ang panganib mo ng alam, ulan. Amen? Diba? Yung hayo ka na bigla tubuhos sa ulan. Ay, naku, bukas na ako maghahayo. Diba? Ay, hindi na muna tayo magbabible study ngayon. Nakasang ulan. Minsan yung Paul, yun na lang yung panganib
panganib po natin, umaayaw pa tayo. Amen! Amen. Ako yun, di ba natatawa ako? Di ba kung isa parang, oo nga no. Di ba napapaisip ako, bakit gano'n? Friday lang eh. Bible study, umulan lang ng konti, hindi na pumunta. Kaya, nakarinig kayo, ano? Kaya, nung Wednesday lang, medyo makulimlim lang ang panahon, pagkapupusan ko nun, hindi na paatin. Hindi ka na umatin agad, di ba? Eh, pero paano kaya magkaabang sa inong pagkabilang mo? Kamatayan, pag-uusip. Yung sasagpaling ka 10 beses. Ako, yung masangkat. Sayang naman yung udis porcelana ko. Di ba? Pag mag-iahaka ka, halimbawa, nag-ikot ka, makita ka. Bihis ka pa, naka-makeup ka pa. Dami mo pahit sa mukha. Di ba? Tapos, pagdating pa na doon sa iba, Bible study mo, may sasampal sa inyo 10 beses. Pag uwi mo ngayon, pagpunta ko sa bahay mo, nakita ng nanay mo, mayroong bakat ng paalat dito sa mukha. Di ba? Ano mo siya kasi? Sa palbo ko doon, habang nagsishare ko na mabuting balita ng magandang kalooban ng Panginoon. Yeah? Kaya, sa susunod, hindi na ako pupunta doon. Umayaw na agad. Hello? Amen. Pero hindi nga ganun eh. Yung iba nga doon, ano? Naampunan na. Napatakan lang ng konting ampon. Ako, hindi na ako mag-church. Baka mamaya, nagpatin ako. Hello? Gusto kong malaman po ninyo, even though your life has been in jeopardy, tuloy ka pa rin. Amen. Sapagkat yung katapatan ng paglilingkod mo sa Panginoon ay nakabase sa mga panganib na susuugin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. 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 You cannot sin, you're being faithful to God kapag ikaw ay nandun sa masarap na kalagayan. Minsan marami pong tao ngayon, naglilingkod lang sa Panginoon, pag nandun sila sa masarap na kalagayan, pero pag wala na sila sa masarap na kalagayan, ayaw ka maglingkod sa Panginoon. And I want you to know, it is a part of your ministry to God. Amen. Kasama po yan sa tinanggap mo ministeryo mo sa Panginoon. Amen. Kasama yung mga problema, kasama yung mga pag-uusig, kasama yung mga marites. Yan. Sangkap po ng ministeryo mo po yan. Amen. Kaya huwag ka matitingan doon sa mga bagay na yun. Kapag halimbawa, lagi kang chinichismis ng iyong kapagagawa po dito sa church, don't mind it. Sabihin mo sa kanya, sige, pasanagin mo ang aking ministeryo, but I still never stop doing it. Amen. Yun po yung palaging dapat na nakamindset na po sa'yo. Yun lang yung parang mahalaga na sa buhay mo. Hindi na mahalaga yung buhay mo. Bahala kayo. Sige, sirahan niyo yung buhay ko. Basta ang importante sa akin, yung tungkulin ko, maganap ko para sa akin. Panginoon. Amen. Praise the Lord. Preaching Saul had become Paul's passion. Alam niyo po kasi hindi talaga tayo dapat mapigilan, lalong-lalo na, sabi ko nga po sa inyo, pagdating sa kaluluwa. Amen. Because every ministry must be connected into soul winning. Amen. Kahit anong ministry mo, kahit tagawalis ka lang dito, kailangan meron kang magwalis ng kaluluwa. Amen. Kahit tagapunas ka lang dito ng mga upuan, kailangan may mapunasan kang kaluluwa. Kahit taga-awit ka lang dito, dapat may maawitan kang kaluluwa. Kahit taga-tugtog ka lang dito, taga-drums ka lang dito, kailangan meron kang matapok na kaluluwa. Amen. Amen. Kailangan yung mga drumstick na yan, kailangan pumupukpok lang kaluluwa yan. Amen. What do I mean here? Kailangan kikisingin mo sila para madala mo sila kay Jesus Cristo. Amen. Kasi yun po yung mahalaga po sa atin eh. You know guys, alam niyo po si Cristo? Si Cristo ang sarap ng kanyang kalagayan doon. Si Jesus ang sarap ng kalagayan niya doon sa langit. Pero anong ginawa niya? He sacrificed his own life. He sacrificed everything in his life para lamang sa kaluluwa, para lamang sa kaligtasan. And his ministry is not only a king, and not only a God Amen. for every person, but a Savior to every lost soul. Now, titignan po natin ikaw, anong layunin mo sa buhay na ito? Iligtas lang yung sarili mo? Now, you never get saved. Hindi ka maniligtas, sapagkat ang magligtas sa kanya sariling buhay ay siya mawawala nito. So kung titignan po natin, gusto ko malaman ko lahat ng dapat ang ginagawa ko sa buhay na ito. Gusto ko mayroong kaakibat ng kaligtasan ng kapwa mo. Kung nagtatrabaho ka, dapat makapagligtas ka ng kaluluwa. Kung nag-aaral ka, dapat makapagligtas ka ng kaluluwa. And whatever things that you do in your life, in your personal life, dapat makapagligtas ng
kaluluwa. Amen. Never stop doing it. Amen. At kung hindi mo ginagawa yung mga bagay ngayon, I tell you, wala kang ministeryo sa Panginoon. Amen. 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 It is very important to have ministry to God. At hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit if we won't consider as a part of God's ministry. Kailangan merong kabahagi, praktikan ng ministeryo ng ating Panginoon. Kaya huwag mong tatanggalin yung buhay mo sa ministeryo mo sa ating Panginoon. Amen. Our ministry are connected to soul. Lagi yung tandaan po yan. Every ministry that you have, kahit ano pa yung mga bagay na pinagkakaabalan mo, dapat yan makapagtigtas ng kaluluwa. Because you are now a Christian. Amen. You receive the Spirit of God into your life. Whatever things that you do personally, kailangan po yung makapagtigtas din ng kaluluwa yan. Kaya huwag mo sasabihin sa akin na attendant ka lang ng church ito. You receive your ministry to Jesus. Amen. 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 Doon nag-confuse on it. Hindi ka dapat ma-confuse na sa mga bagay na yun. Yun talaga yung pinagagawa po sa atin ng Panginoon. Amen. Amen. Okay, bibigyan ko po kayo ng example. Pag pumasok ka sa isang trabaho, halimbawa, ang trabaho po ninyo is, halimbawa, naging sales, sa sales ka. Now, anong gagawin mo doon sa kumpanya nyo? Bakit ka pumasok doon? Kailangan i-promote mo kung ano yung produkto ninyo. Amen. Amen. At kailangan po yan makakuha kayo ng mga kliyente. Amen. Pwede ba yan nag-apply ka doon? At pagkatapos wala kang gagawin? Basta papakita pa lang kung ano yung mga bagay na kung ano yung ang tawag dito. Yung pinapagawa ng boss mo, tapos papakinggan mo na, and then later on, bahala na kayo dyan. Di ba? We cannot be effective as an employee or as a student or whatever. Hindi tayo magiging effective kung hindi natin gagawin yung tungkulin natin. Amen. It's like Moses Christ. Kung hindi natin gagampanan yung tungkulin po natin sa Panginoon, ibig sabihin niya, there is no completion. Amen. Ibig sabihin po niya, hindi tayo napagkatiwalaan ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ito si Pablo. Okay, let's go again to Paul. He used every means possible. Sa lahat ng pagkakataon, lahat ng bagay na ginagawa niya o lahat ng pagkakataon sa buhay niya, mayroon siyang ginagawa pagdating sa Panginoon. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 9, verse 22, sa piling ng mga mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang makikaya ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagtigtas ako ng kahit ilan man lamang. Ay, ilan lamang. Now, titignan po natin dito. Actually, alam niyo po, ang gusto po talaga ng Panginoon, yung tayo po ay talaga makapagdala ng kaluluwa, makapagligtas ng kaluluwa. Amen. And whatever means, ano man yung bagay na ginagawa mo sa buhay nito, dapat magkaroon ng kaligtasan ng buhay sa isang tao sa Panginoon. Yun po yung kanina sinasabi ko sa iyo, kung estudyante ka, dapat makapagligtas ka ng kaklase mo. Kung empleyado ka, dapat makapagligtas ka ng ka-empleyado mo. Kung boss ka, dapat makapagligtas ka ng mga katransaksyon mo. Amen. Now, kung titignan po natin dito, this is our ministry to God at napakahalaga po nito mga bagay nito. What else? He ministered publicly and in home. Tingnan niyo po ito, wala siyang inubos na pagkakataon. Ano pong gusto gawin natin? Ano gusto pakita po sa atin ni Pablo dito? That kailangan po na tayo po ay very diligent in our ministry. Amen. Dapat pinagsisikapan po natin at patuloy po natin ginagampanan kung ano yung tungkulin natin sa ating Panginoon. Okay? Sabi po ng mga gawa 2020, sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nangimig magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Now, kung papansin po natin, talaga pong demand talaga sa atin ng Panginoon na tayo po ay magpahayag ng kagandahan loob ng Diyos para sa tao. Sapagkat napakahalaga po sa Panginoon ng bawat buhay po natin. Amen. Alam niyo po, kung walang taong nagpahayag po sa inyo, walang saysay at walang kwenta ang buhay nito. Amen. Kahit na kanino po sa atin dito. At kung hindi dahil doon sa mga tao na dumanap ng kanilang tungkulin at tumapos ng kanilang tungkulin sa Panginoon, wala kayong lahat. Amen. Dapat po sana tayo ay parang naparuwala o napawalay na tayo sa ating Panginoon. Paul preached to both Jews and Gentiles. Hindi siya namili. Amen. Lahat pinapahayagan niya. Yung mga Hudyo na nananampalataya kay Kristo at yung mga Hentil na walang pagkakilala kay Kristo, pinapahayagan niya yun. Amen. Hindi siya namili. Samantalang maraming evangelismo sa panahonan po natin yun na mimili ng pagpapahayagan ng salita ng kaligtasan. Amen. Amen. At ito, kung ang kaya-kaya kong share ito ng gospel, ito. Ha?
Ako, ito mukhang mayaman. Ayaw ko, mataas ang pera nito. Huwag na lang. Isa tayo napipigilan, pero Paul has no discrimination in sharing the words. Wala siyang pinili po doon, wala siyang tinukoy, wala siyang tinangi. Sabi po ng Gawa, chapter 20, verse 21, maging Hudyo o Grego man ay pinarangalan kung tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesucristo. Now, kapatid sa Panginoon, minsan nga sa atin, sa mga anak pa natin, hindi na natin masabi na tayo'y manumbalik sa Panginoon. Na tayo'y tumalikod sa kasalanan. Minsan doon lang sa mga kamag-anak natin, hindi natin masabi sa kanilang tanitan ninyo ang inyong mga kasalanan at manumbalik kayo sa Panginoon. Minsan nga, resist these things into them. Minsan yung po yung parang pumipigil sa atin, ako baka mamaya, hindi naman nila tanggapin yung aking sinasabi sa kanila. Natatakot tayo. But Paul doesn't afraid. Amen. Whatever warnings he received from people, hindi po siya napigilan po doon. He said that continuing his task to God. Amen. Pinagpatuloy niya pa rin yung kahit mapinanggo siya, kahit usigin siya, kahit patayin siya doon sa lugar na pupuntahan niya. He never stopped. Amen. Ipinagpahayag niya pa rin yung salita ng kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Amen. Do not just whom He brought people to Christ. Huwag kang mamimili. Huwag lang yung kaibigan mo na hindi tatanggi sa iyo ang idadalhin mo sa Panginoon. Minsan, di ba, mamimili tayo ng kaibigan natin, ako, ito, tatanggihan ako dito, pabright to. Ay, ito, mabait ito, lagi sumasama sa akin to, baka sabihin ko lang dito, isang libre ko lang dito, sasama na sa akin to. Huwag po kayo mamimili. Amen. Because the gospel of God is for every people. Para sa iyo. Para sa iyo. Sa iyo at sa akin. Amen. Ang salita ng kagandahan loob para sa tao ng ating Panginoon. Amen. 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 Ikalawa, ano po ba yung nagtulak pa kay Pablo dito na suwingin ng panganib? He was committed to fulfilling his mission. Ano sabi po ni Paul po dito? Kasi yung buhay niya po dito ay nakalaan na sa ating Panginoon. Alam niyo, many people today, ganito po yan. He accept Christ as their personal Savior, but he doesn't want them to commit their life to Jesus. Paano mangyayari yun? Tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, pero ayaw mo naman ibigay sa Kanya. Yung buo yung buhay mo. Kaya nga, ang daming tao hindi makapaglingkod talaga ng todo sa Panginoon because He doesn't want them to commit their life to Jesus. Amen. And whatever things in them, they don't want them to commit it to God. Diba? Even substances, even our things in our hand, we don't want them to commit it to God. Even our plans, our dreams, even your study, your work, your job, your business. Sometimes we forget to commit these things to Jesus. Amen. Kasi ang akala po natin, mapapabayaan natin yung mga bagay nila. Once you commit your life to Jesus, hindi ka mapapabayaan. Amen. 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 Kaya nga si Pablo po dito, ang pinakamahalaga na lamang po sa kanya, hindi na yung buhay niya eh. Kundi yung kanyang tungkulin sa ating Panginoon. Kaya nga anong sabi niya po dito? He was committed to fulfilling His mission. Ang tungkulin niya ngayon, ang focus niya ngayon, ay gampanan niya ng buong sikap yung kanyang nasumpaang tungkulin sa ating Panginoon. Doon nakatuon ng kanyang buhay. Ito po yung kumbaga parang nagtutulak sa kanya kahit na kamatayan, susuumin ko yan, magawa ko lamang ito, matapos ko lamang itong tungkulin na ito, na ipinangako ko sa Diyos na ito. Amen. Bakit kaya ganun yung prinsipyo ni Paul? Kasi ang laki ng pagtingin niya kay Jesus. Kasi ang laki ng para bagang mga bagay na na-receive niya kay Jesus. Alam niyo, it is not a simple things that we receive from God. Your salvation is not a quite simple things to ours. Gusto ko malaman mo, hindi yung maliit na bagay lang. Yung tanggapin mo, yung kantasan kay Kristo, hindi maliit na bagay po. Amen. Gusto kong malaman mo, napakalaking bagay na dumating sa buhay niya. Kaya ito po si Pablo, hindi po siya magkataugagan kapag pinag-uusapan na si Kristo sa buhay niya. Amen. Sabi po ni Pablo, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus. Para magampanan niya at matapos niya ng buong kaganahan, hindi na magawa eh. Kundi mayroon pa kaganahan. He was delighted to do His
Bubugin siya, babatoy siya, ikukulong siya. Pero masaya pa rin si Paul. Nakapanalo kanyang tutulit. Alam niyo kasi kung minsan ganito na lamang po ang takbo ng isipan ng tao pagdating po sa kanyang paglilingkod sa Panginoon eh. Many today had temporal service to God. Pero gusto ko malaman po ninyo, do not do your service temporal only. Temporary. What do I mean here? Huwag kang gagawa sa Panginoon na pansamantala lang. Kaya nga alam niyo kung minsan, ang paglapit po talaga sa Panginoon ay pag-uukol ng buhay kay Kristo. Kaya ano sabi niya gano'n, if you want to follow me, take me your cross, deny yourself. Deny yourself, meaning deny everything, whatever in your life. Limutin ang ukol sa iyong sarili. Wow, ganun po pala yun. Yes, ganun po yun sapagkat si Kristo ang nagsabi nun. If you want to follow me, take up your cross, deny yourself and follow me. Sino mang nagdanais na sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, buhatin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Now, kung titignan po natin dito, bakit kailangan ko limutin ang aking sarili? Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay pagtuunan po ng isip yung iyong susunod at darating na buhay na napakaganda doon sa kanyang araw. Kaya kasi kung ayaw tapunan ng pansin ng tao, marami tayo tinatapunan ng pansin dito sa mundong ito. Pero, ano nangyayari po sa atin? Nakakalimutan natin tapunan ng pansin yung bagay na masigit na mahalaga, yung buhay na hahantong sa kaharian ng Diyos kung ating Panginoon sa Kristo. Paul's goals was to finish well. Si Pablo, alam niyo po yung kanyang bitiyan sa buhay, yung matapos niya na mainam yung kanyang tungkulin sa Panginoon. Ikaw, anong nasa isip mo ngayon? Nagsabi, hindi na ako mag-church. Wow. Nakakalungkot ang buhay ko. Pero si Pablo, alam niyo po ba, kahit may nakapagpanganib sa kanya, okay, let us imagine this back in Paul. Tingnan niyo po ito, ha? Kung i-imagine lang natin kung ikaw si Paul, at alam mo na pagpunta mo dito sa church na ito, ngayong linggo na ito, ikaw ay mabibinanggo, ikaw ay igundulong, ikaw ay bubugin, tutuloy ka pa kayo mag-church. Pero si Paul, hindi niya tinigilan yun. He wanted to finish it well. Gagawin niya pa rin yun at tatapusin niya pa rin yung tungkulin niya ng mainam at may kadalakan. Minsan sasabihin natin sa Panginoon, Lord, huwag ka na muna ngayon. Lord, mahirap ang kalagayan ngayon, Lord, delikado. Lord, may pandemya ngayon, Lord. Lord, naghahanap ngayon yung mga bahina sa church, upuhan ng upuhan doon sa... Siguro kapag lahat na sila, hindi na nag-negative sa para po tuloy. Sa COVID, para po sa kaso yun. Sa COVID, doon na lang po natin. Sometimes, madali tayong mapigilan ng mga panganib sa buhay po natin. Alam niyo po, kung titignan po natin, who is this things that hinder our life? Ang kaaway yan eh. Kasi ayaw ng kaaway na dumiretso ka sa Lord. Actually, it is not the work of man. Yan to you. It is the enemy. It is Satan. Because sabi ko nga po sa inyo, nakakampa palagi ang kaaway. At gustong tapusin ang iyong paglilingkod, ang iyong ugnayan, ang iyong relasyon kay Kristo. At alam nyo, kaya ko siya yung tapusin yun, sapagkat ang gusto ng kaaway nito, si Satanas. Gusto niya na ikaw ay makipin. Paul's goals was to finish well. He wasn't satisfied with only past accomplishment. Hindi siya na-satisfied doon. Hindi niya parang pinagmamalaki. Nung araw, nandun ako sa Damascus. Ako, naranasan ko yung presensya ng Lord. Ang sarap. Grabe yung presensya. Nanginig ako. Nagulag ako. Hindi lamang po doon nagtapos yung kanyang journey. Pagdating sa pagkakilala at sa kanyang conversion sa Lord. Minsan ganun ng mga Kristiyano, hindi niya napansin. Naku, nung umatin ako ng revival service ng church, ang sarap na yung inyong katawan ko. Ayan. Pero pagkatapos nun, ano nang ginawa mo? Wala na. May kasunod ka pa pag-ministry nun? Wala na. Umatin ka pa ba ng church? Hindi na. O yan, revival na nakakanasan. Wala. Ano? Yung pagkatagpo ko ni Pablo po dito, sa Damascus Road, hindi ito po nagtapos ang lahat.
Umpisa pa lang yun nung kanyang mga bagay na gustong gawin para sa kaluwalan. Amen. Pero mas no resting on His laurels. Huwag po tayo yung para magduyan-duyan po sa atin. Alam niyo, kung isa po, pinapakita sa atin ng Lord po dito that we are not a complacent Christian. We are living our comfort zone. We need to have an eagerness and diligently doing our task to the Lord. Amen. Sige, gawin mo. Mas masarap yung nahihirapan ka pagdating sa Lord. Mas masarap yung talaga napapagod ka pagdating sa paggawa sa Panginoon. Mas masarap yung talaga nauubusan ka ng lakas pagpagawaan mo sa Panginoon. Sapagkat dito po nakikita yung sarap ng paglilingkod ng isang tao eh. Hindi mo makikita yung masarap na paglilingkod sa Panginoon kung pa-church lang. Kailangan meron pong follow-up po yun. Pag-church ka ngayon, bukas sumayo ka. Pag-church ka ngayon, bukas makipag-prayer meeting ka. Pag-church ka ngayon, bukas makipag-Bible study ka. Pagkakaroon mo. Pasarapin mo yung paglilingkod mo sa Panginoon. I-cross mo ng todo. Minsan na kapag nagluluto ka, hindi ka pasiyahan sa niluluto mo. Anong ginagawa ang gagawin mo? Diba? Halimbawa, nag-adobo ka. Nilagyan mo ng toyo, nilagyan mo ng suka, nilagyan mo ng red. At pagkatapos ito, pagtingin mo, hindi mo na nasa masarap, bili ka ng bechin. Dinagdagan mo ng bechin, tingnan mo, hindi pa rin masarap, bili ka ng magic. Nilagyan mo ng magic, hindi pa rin masarap, lagyan mo ng deep cubes. Lahat ng panangkap, tinagay mo na doon, hindi ka pa rin nasiyahan sa pagkatapos ko mo. Kumain ka ng masarap na pagkain. Bakit sa Lord? Ayaw mo sangkapan ng sangkapan. Lagyan mo ng bechin yung paglilingkod mo. Lagyan mo ng magic yung sarap. Lagyan mo ng deep cubes. Lagyan mo ng papaya, kahit na doon mo niluluto mo. Pasarapin mo yung paglilingkod mo sa Lord. Amen. Gusto mo na makaranas ng masarap na bagay sa kaluwalhatian ng Diyos pagdating ng araw, pero ayaw mo na magpasarapin yung iyong relasyon kay Kristo. Minsan gawin mo, pasarapin mo yung relasyon mo kay Kristo, kahit nagbabasa ka lang ng Bible, gawin mo masarap. Halimbawa, nagbabasa ka ng Bible, binasa mo halimbawa dito sa aklat ng mga gawa, Kabanata 20, talata 22, ha? Pasarapin mo yung pagbabasa mo. Halimbawa, pag nabasa ka ganyan, ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem. Lagyan mo ng masarap. Amen. Lagyan mo ng piling. Amen. Eh, darling yan. Nandiyan lang ng piling. Darling. Alam niyo, ang isa, kaya hindi sumasarap ang buhay ng tao. Kasi kulang sa timpla. Kung gusto mo sumarap ang buhay ng isang tao, timplahan mo. Amen. 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 Alam mo ang buhay ng bawat isang tao, pag wala si Kristo ang mataba. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang pala yung katabi mo. Pag yung itsura niya yung mukhang mataba, kulang sa timplahan. Kung mayroong kang pansangkap sa ulam o patimpla sa ulam na Ajinomoto, timplahan mo naman yan ng ako yung pag-dito, Jesus mo. Timplahan mo yung buhay mo. Saan ka ba mo ni Jesu Cristo para sa mga buhay ng tao? Tingnan niyo si Pablo, ha? Sa kabila ng mga bagay nito, sabi niya, he wasn't satisfied with only past accomplishment. Hindi siya nasiyahan kung sa nagawa niya ng from the past. Si Mari, sabihin ni Pablo, nakapag-convert na ako ng 10 tao. Hindi po siya nasiyahan doon. At sabi niya po gano'n, there was no resting on his novel. Hindi ako magpapahinga. Hindi ako titigil. I never stop. Amen. Hindi nakapag-convert ako ng Monday, Tuesday, papahinga na ako. No way. Hindi nakapag-church ka ng Sunday, Monday, hindi ka nagagawa sa Panginoon. No way. Stop that, like what thinking of you. Yung pong bagay kung ano yung nakasanayan na nakalagay sa isipan mo, tapusin mo na yun. Yun ang stop mo. Amen. Tingnan niyo po yung sabi ni Pablo dito. He sees each day for ministry. Inukol niya yung kanyang araw sa Panginoon. Amen. Matandami naman araw niya, 7 araw.
Amen. Kasi kung sasabihin ko sa inyo, inukol niya yung panahon niya kay Kristo, araw. Sunday lang yun. Amen. Amen. Pero kay Pablo, inukol niya yung kanyang buhay, araw, 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 kay Kristo. Amen. Amen. Eh baka kung may pangulong araw pa, tinagdag pa ni Paul eh. Samantalang tayo tinitipid natin yung araw natin sa Panginoon. Gusto ko malaman mo, hindi sasarap ang relasyon mo kay Kristo kung isang araw lang. Amen. Ako, dami na napapagagalit sa akin ito. Madami na nagalit sa akin po dito eh. Kapag pinapahayag ko yung isang araw lang na Sunday lang binibigay sa Lord, ang dami nagagalit po sa akin yan. Sa katunayan, bilang ko na po sila. Gusto niyo bakitin ko isa-isa? Huwag na. Mga marites na naman kayo. Pero gusto kong malaman mo yun ang katotohanan sapagkat kay Pablo, sinisigurado niya na siya po ay makakarating doon sa kaharian ng Diyos. Amen. If you wanted it to, kung ikaw mismo gusto mo rin na matanggap mo yung talagang gantimpala na makatanggapin ni Pablo, sikapin mo, ganito rin ang gawin mo. Huwag kang manghinayang sa buhay mo. Huwag kang manghinayang doon sa mga bagay na mawawala sa iyo. Ang panghinayang mo ang kapag nawala sa iyo, yung buhay na walang hanggan na inilalaan sa iyo, ni Yeso Kristo. Amen. Alam niyo po ba, sabi ko nga po sa inyo, yung ministry is very important. If you receive your ministry to God, ibig sabihin niyan, it was your salvation. Amen. Tapusin mo lang, there is completion to your ministry. Finish it well to Jesus, and during your task, whatever task we have in God, tapusin mo yun, mayroong kang kaligtasan. Amen. 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 Mga gawa, chapter 20, verse 24, subalit mo lang halaga sa akin. Ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin. At matapos ang gawain, tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Alam niyo yung ini-insist ni Paul dito? Yung gawin niya at tapusin niya na may kaganahan, yung kanyang tungkulin, tinanggap ni Jesus. Sapagkat yun ang gusto niya na ma-impart sa puso ng lahat ng mananampalatayang Kristo. Paul believes God's plans reach to the end of his life. Ikaw, naniniwala ka ba? Na hanggang sa dulo ng buhay mo, nandiyan yung plano ng Diyos na kaligtasan sa buhay mo. Ikaw ba napapanaan mo, natatanawag mo na ba ngayon sa iyong pag-church, sa iyong paglilingkod kay Kristo? Napanaan mo na ba sa iyong isipan, sa iyong puso, naramdaman mo na ba na mayroong kaligtasan na nag-aabang sa iyo matapos ang buhay mo dito sa mundong to? He wanted to finish his course with joy. Amen. Kaya nga kapag wala kang kagalangan sa puso, ibig sabihin po niyan, you are confused. Amen. Maaaring hindi mo pa nararamdaman na mayroon ka ng kaligtasan sa Diyos sapagkat alam mo na mismo sa buhay mo that you are lacking for everything to do your job, to your ministry to Jesus. Amen. Alam niyo, kung isa ako, kahit kulangan po ako sa buhay ko, pagdating sa Panginoon, kaya I keep on asking God. Tinatanong ko palagi ang Lord, ang laki bang pagkukulang ko sa iyo? Ang dami ko pa dapat na gawin para sa iyo. Maganda. Kung titignan po natin, minsan yun yung naglalagay sa atin ng confusion. Sapagkat marami pang gustong gawin sa buhay mo para kay Kristo na hindi mo magawa. And it's telling you by the Holy Spirit of God. Amen. Alam niyo po ba kung sino yung naging impact sa iyo ng conviction na yun? Naku, bakit hindi ko nagawa ito? Bakit hindi ako nakapunta ng Bible sa akin? Bakit hindi ako nakahanyo? Bakit hindi ako nakapag-prayer meeting? Alam niyo po ba kung sino nagtutulak sa iyo? No? Who motivated you to do this? To do that things? It was the Holy Spirit of God. Amen. At yun din po yung nagtutulak kay Pablo, bakit hindi siya matakot sa panganib? Ano sabi niya po dito? Madalas na i-reveal sa kanya ng banal na Espiritu na sa bawat bayan na pupuntahan niya ay may panganib at pag-uusig. Sino po yung nagtulak sa kanya? Yung Holy Spirit na rin. Pinigilan pa siya ng Holy Spirit. Natutuloy na, delikadong buhay mo na. Hindi, tinulak pa rin siya. Sige, go, kasama mo ako. Huwag ka matakot, do not be afraid. I will be with you until the end of this age. He wanted to finish his course with joy. Tinapos niya pa rin po yung kanyang tungkulin, yung kanyang ministeryo sa Panginoon na may kagalakan. Sa oras na ito, minsan tayo, nakukulangan tayo, nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero hindi pa natatapos itong gawain na ito, malungkot ka na. He guarded against final failure. Kung minsan, alam niyo po, sa uli pa tayo inaabot eh. Yan ang problema po sa atin. Alam po ni Pablo po yan. Even Paul, pinantayan niya yan, na baka sa huli, siya ay yung matuwal. Remember the words of Paul? Amen.
Sinusubin ko ang aking sarili na baka pagkatapos ko mangaral, ako naman ang maibuhan. Amen. So tinitignan ni Pablo yung pinapatayan niyo na baka isang araw, hindi niya maabot yung talagang destinasyon na gusto niya mangyari sa buhay niya. At baka ito po yung makapagpalaglag po sa kanya. Kaya ano sabi niya po dito, he guarded against final failure. Binabantayan niya yun na baka sa huli ay magkaroon siya ng pagpagsak sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Amen. Nag-iingat siya sa laban ng huling kabiguan sa buhay niya. He doesn't allow that things in his life. Hindi niya inalaw yung kabiguan. Minsan ganyan dumarating po sa buhay po natin. Kahit matagal ka na mananampalataya, bigla dumarating yung punto na parang, bakit ka naman? Sa putang mo siya naglilingkod sa Panginoon, bakit naman bigla nawala na lang? Bakit naman bigla tinapos niya lang yung kanyang relasyon sa Panginoon? Hindi ka ba nagtataka kung bakit? Alam ni Pablo po yun. Because it is always revealing it to us, to Him by the Holy Spirit. It is the same in you. Minsan hindi mo lang naririnig po yung tinig ng Diyos sa buhay mo. Huwag ka nalayo. Kasi baka mahulog ka. Huwag mo gagawin niya. Kasi baka malaglag ka. Isang sinasabi sa inyo ng banal na Espiritu yan, it reveals to us by the Holy Spirit. Lagi niyo tandaan, in our receiving our ministry to God, we always accompanied by the Holy Spirit. Amen. Once you receive your ministry into God, there is the accompanied of the Holy Spirit in that ministry. Pag meron ka tinanggap na ministry sa Panginoon, kaakibat po ito ang pagsama ng banal na Espiritu. Amen. Para yun yung magtitigta sa iyo kung ano yung bagay na gagawin mo para matapos mo, makumpleto mo yung ministry mo. Amen. At yun din po yung magbibigay sa iyo ng warning. Katulad po nung kay Pablo, sinabi po ng banal na Espiritu, he revealed to him, to Paul, by the Holy Spirit, that there is a warning in every town that he came. Pero din po tayo. Amen. Minsan kaya dumarating yung pagsubok sa buhay mo, dapat bantayan mo ito. Baka final failure yan sa iyo. Huwag mong kagatin yung bagay na yun. Sapagkat ang gusto ng kaaway, ibagsak ka. Amen. Ayaw ng kaaway na magpatuloy ka. Ayaw ng kaaway na makompleto mo kung ano yung bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Kasi gusto ng kaaway na ito, maging talunin ka. Amen. Amen. So long to complete His divine calling in the life. May kaganapan. Hindi lang basta kinumpleto niya yung kanyang ministry sa Panginoon, but He did it with the right full heart. Amen. Meron po siyang kaganapan sa kanyang puso. Alam niyo po yung pagkanasa po ni Pablo, hindi po yan yung parang simple desire having in God. But you want it with the rightful heart. Sinangkapan niya po ito na may kagalakan sa puso. Amen. Gawin mo yung paglilingkod mo sa Panginoon every time that you worship to God. Magkaroon ka ng tinatawag na delightful heart. Huwag ka malulungkot during the service. Huwag ka mawawala ng pag-asa during your prayer time. Huwag ka mawawala ng pag-asa kapag ikaw ay mayroong devotion na ginagawa sa buhay mo para kay Kristo. Amen. Huwag ka malulungkot kung mayroong mga kabiguan. Sapagkat ang kabiguan ay sapat para sumarap ang iyong mga bagay na ginagawa sa Panginoon. Amen. But the question here, what are you doing about finishing your course with God? Ano ba yung ginagawa mo ngayon? Sinasagalan mo ba ito ng kagalakan? Okay, hindi ko po ina-exaggerate po yung kanina sinasabi ko po sa inyo while you're reading your Bible. Why don't you express your heart in doing it? Kapag nagbabasa ka ng Biblia, lagyan mo ng pag-ibig, yung sangkap ng pag-ibig mo doon sa binabasa mo. Kapag nagpapray ka, bakit hindi mo nagdamahin ng todo sa puso mo na nandiyan si Kristo, yakap-yakap ka habang nagkukwentuhan kayong dalawa? Bakit hindi mo i-feel the presence ng Lord? You are here today. Hawak kita sa dalawang kamay. Hinahagad mo ko, Lord. Napakabango mo, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na sa pagluha ko, lumuluha kami. Nasa kagalak ako, galak na galak kami. Sabihin mo ng todo. Minsan kapag nananalangin tayo, we pray only by flesh. Para huwag malamasapin kami yung mga panalangin sa Panginoon. Okay, you stop it. Tumitigil ka na agad sa panalangin. Why don't you pull the presence of God during your prayer time? Bakit hindi huhugutin ito? Habang nananalangin ka sa Panginoon, Lord, hindi ako papayag na malakad dito, Lord. Hindi ako papayag, Lord, na hindi kita mararamdaman. Lord, nandito ka sa tabi ko, Lord. Kinigling ko na yung oras nito, Lord. Nandito ka sa tabi ko, Lord. Hindi masarap ang panalangin nito, Lord, kung wala ka, Lord.
This is how we don't go in our way. Gusto mo na talaga masarap talaga ang kagalakan. Bawat bagay na ginagawa mo sa Panginoon. Enjoy it. Magkaroon ka lang naghahangan sa paggawa ng mga bagay niya. Kung nagwawalis-walis ka lang po dito, sa church na ito, habang nagwawalis ka, umahawin ka. Kagalakan mo na sa iyo eh. Kalakasan ko pagdala. Nais ko manahang sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal ikaw. Bakit sa bawat bagay na ginagawa mo sa Panginoon, hindi mo ibarat? Bakit hindi mo gawin na lagyan ng sangkap ng pinakamasarap at pinakamay kaganahan yung bagay na gagawin mo sa Panginoon? Paul doesn't allow sadness, fears, and any negative emotions in his ministry to God. Hindi niya po ito'y sinangkapan. Do not mix your emotions to your spirit. Because God wanted that your spirit will be filled by His Spirit. Gusto ng Diyos na ito na yung spirito mo ay mapuno ng espiritu ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang espiritu ni Yeso Kristo ay puno ng kagalakan. Ay puno ng pasasalamat. Hindi na ito pagtulog. Hindi na alintana sa mga kabigat ang dumarating sa buhay niya. Masaya niya pa rin ginagampanan yung kanyang tungkulin sa Panginoon. Ikatlo, Paul was eager to deliver his message. What motivated Paul to head into danger? He was determined to complete his ministry. Gusto niya tapusin ng buo yung kanyang ministeryo. He was committed to fulfilling his mission. Gusto niya na matapos niya ang tungkulin niya kay Kristo. At ang ikatlo, Paul was eager to deliver his message. Amen. Punong-puno siya ng pagsisikap na maipahayag niya yung yung salita ng Panginoon ng kagandahan loob para sa tao. Paul purpose was to testify the gospel of the grace of God. Dapat tayo we are really excited to do these things. Like Paul, dapat meron tayong eagerness. Uy, pupunta ako dun sa pinsan ko, ipapahayag ko rin po yung gospel ng grace of God. Uy, pupunta ako dun sa kaklase ko, ipapahayag ko sa kanya yung gospel of God. This is how we accomplish or to make completion to deliver our message to every soul. Yung po talaga yung gusto ng Lord talaga sa buhay natin, mayroon ng eagerness. Hindi yung parang dapat po tayo sa buhay po natin. Meaning, you are out of the Spirit of Jesus. Kung tinatamad ka sa Bible study, tinatamad ka sa midweek, tinatamad ka doon sa mga prayer meeting, tinatamad ka doon sa mga bagay na ibinibigay sa ating ministry ng Panginoon, I tell you, there is no Spirit of God. Amen. There is an absence of the Holy Spirit that motivates us to push us into this ministry. Alam mo ba kung sino ang nagtutulak sa iyo sa ministeryo? Pagdating sa ating Panginoong Hesus Kristo, walang ibang kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Kung bakit ka nandito ngayon, ang nagtulak sa iyo ay ang Espiritu ng Diyos. Kung bakit ka umahati ng mga Bible study, because of the Holy Spirit Amen. that motivate you to come on that study with the Lord. Kung bakit ka nakikipag-prayer meeting dito, it is because of the Holy Spirit. Amen. Siya yung nagtutulak sa iyo dito para magkaroon ka ng kasipagan ng eagerness. It is our eagerness in the Spirit. The Holy Spirit itself. It is the eagerness of every Christian. Amen. The Holy Spirit. Siya po yung naglalagay ng eagerness sa buhay po ng isang mananampalataya. At gusto ko na malaman mo, kapag wala kang pagsusumikap at wala kang sindi na gawin itong mga bagay na ito to meet your ministry to God, I tell you, there is an absence of the Holy Spirit in your life. Kaya hindi mo napapansin nun, dati parang tinataya mo lang yung sarili mo, I in love with God, pero ayoko tumalo ng mga gawain ng Panginoon. I in love with God, pero ayoko ng Bible study. I in love with God, pero ayoko ng prayer meeting. I in love with God, pero ayoko ng mga seminars. I in love with God, pero ayoko ng mga activities sa Lord. You are being deceived. Sa pagkakapanan ng Espiritu Santo, it is the one who motivated us para gawin natin yung mga bagay na yun para sa kaligtasan natin, even though in the front of dangers in life. Amen.
Ay andun po tayo sa mga pangalig sa buhay natin. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Nuulit po dito, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Jesucristo. Si Jesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. You receive the gospel of grace of God into every one of us. In every one of us. Natanggap mo yun. At ikaw din dapat tumanggap po nun. As a recipient of God's grace, dapat you are excitedly and delightfully to share it to many. Kung iso mo may kagalakan ka, na i-push yung Panginoon, you have the eagerness to share it, to spread it. Amen. Not only to one people, Amen. not only to one person, but to people around you. Amen. 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 Paul never got over glorying in the miracle of grace. Alam niyo po, ito po si Pablo, hindi makamupot. Doon sa naranasan niya, remember that Paul is Antichrist. Amen. When he was Saul, nung Saul pa siya, he was an Antichrist. Kalaban siya ni Kristo. Kalaban siya ni Jesus. Kalaban siya ng mga Kristiyano. Kaya alam pong, pag naaalala niya yung grace ng Lord na ito, yung abot ng Diyos na ito, yung kagandahan ng loob ng Diyos na ito, na nagligtas sa kanyang buhay, bilang isang Antikristo, hindi siya makatubon. Amen. He never got over. Sapagkat every time na maaalala niyo yun, na ako'y isang masamang tao, ako'y masamang tao, ako'y mamamatay na tao, pero pinatawag ako ni Kristo, pero iniligtas ako ni Kristo. Di ba good grace of that? Amen. Ikaw, kung ikaw ay namamayagpag sa kasalanan, bigla ka tinawag ni Kristo, pinatawag ka sa iyong mga kasalanan, hindi ka ba natutuwa? Hindi ba naglagay sa iyo ng kagalakan? Hanggang ngayon ba ay nakalimutan mo na yung bagay na yun? Si Pablo hindi niya makalimutan yun. Sa haba ng kanyang paglilingkod, hanggang sa katapusan ng kanyang buhay paglilingkod kay Kristo, hindi pa rin po siya nawawala ng kagalakan sa na-receive ng God's grace. Amen. Remember, Paul, the persecutor of Christians, had been saved by grace. Remember when you received Christ Jesus. Nakalimutan mo na ba yun? Nakalimutan mo na ba yun ang una na na-receive mo si Jesus sa buhay mo at pagdating ng grace ng Lord para isan pa ang buhay mo at hindi ka ma-impyerno? Nakalimutan mo na ba yung kagalakan na yun sa puso mo? O baka hanggang ngayon hindi mo pa naiintindihan whatever you receive in Christ Jesus. Na kaya gano'n na lamang na parang pinapaliwala mo yung mga ministry mo sa Panginoon. It is because you doesn't yet experiencing the good grace of God into your life. Ay dahil gusto ko malaman mo, every one of us must experiencing the good grace of God in our life. Dapat maranasan mo yun. Kung hindi mo pa naranasan sa oras na ito, yung tinatawag na grace of God into your life, I tell you, mayroong malaking kulang sa buhay mo. Sapagkat itong grace na ito ay tinanggap ng isang taong tumanggap kay Yeso Cristo. At ang grace na ito, yung binigay niya sa iyo, yung kaligtasan mo ngayon, pinalaya ka sa kasalanan, pinagkagasan mo pa ng impyerno. And this is how the joy in our heart explodes. Kaya nga halos sumabog po sa kagalakan na ito si Pablo every time that he remembered the miracle of grace happens to his life. Ayaw din po dapat eh. Kaya alam nyo, nakaka-upset kapag nakakakita ka ng isang tao na malungkot, ng isang Kristiyano na malungkot kapag sumasamba sa Panginoon. Every time that I saw a person who's getting sad while he wasn't worshiping God, nakakalungkot eh. Nakakapagpag ng damdamin, parang hindi niya naalala yung miracle of grace na nangyari sa buhay niya. Ang sama-sama mo. Isang makasalanan. Puno-puno ka sa kasalanan, lunod ka sa kasalanan, na ang buhay mo dapat ay nasa impyerno, pero hindi pinabayaan ng Lord yun. Pinaranas niya sa iyo yung miracle of grace through His cross. Inabot ka mo. Hindi malimutan ni Pablo yun eh. Pinaranasan niya humalang kagandahan loob ng Diyos. Na naranasan niya doon sa Damascus Road. Imagine that. Tingnan yung iba para makita niyo mabuti. Si Paul naglalakbay po doon sa Damascus Road. Ano ang pakay po ni Paul? Patayin ng mga Kristiyano.
Pero hindi ba napakaganda ng kalooban ng Panginoon na sa kabila ng ganong desire niya na patayin itong mga Kristiyano na ito na naglilingkod kay Kristo, pinatawag pa siya, binigyan siya ng kaligtasan. Amen. Look at this thing. Kung hindi ba napakaganda ng kagandahan loob ng Diyos na ito? Ikaw, alam mo ba yung mga pinagkakagawa mong mga pagkakasala? Hindi mo ba nararanas? Hindi mo ba napapalikan sa isipan mo yung mga masamang bagay na ginawa mo? At after all, nandito ka ngayon, pinakatawad ka ng Panginoon, tinanggap ka ni Kristo, at tinanggalan ka ng sumpa ng kamatayan na ito. Amen. Hindi pa ba sapat yun? Para sabihin mo, Lord, pakanasin mo ko ng himala sa buhay ko. Hindi pa ba himala sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon? Itong bagay na ito na naranasan natin kay Kristo. Na sa kabila ng tayo patungo sa impyerno, ngayon, binaligtad ng Diyos na ito, yung iyong landasin ngayon ay patungo na doon sa buhay na walang hanggan. Paul wanted to go to Jerusalem to explain the grace. Kaya nga hindi siya mapigilan po dito eh. Kaya nga kahit na may mga nakaamba pong panganib sa kanya, hindi po siya nagpapigil. Kailangan may paliwanag ko sa tao ito. Kailangan may pahayag ko sa tao ito. Kailangan malaman ng mga tao na ito na ako'y upod sama. Pero tinanggap ko yung kagandahan loob ng Diyos na ito na nagligtas sa aking buhay. Gusto ko malaman mo, sino makakapigil ngayon sa'yo na ipahayag ang kagandahan loob ng kaligtasan sa buhay mo? Kung ikaw mismo tinanggap mo ito kay Kristo. Sino makakapigil ngayon sa iyo na ipagsabi ito sa mga tao yung kagandahan loob ng kaligtasan mula kay Kristo? Marahil sa oras na ito, kung nalalaman mo lamang yung kagandahan loob ng Diyos na ito na ginawa niya sa buhay mo, siguro hindi ka titigil na ipagsabi ito sa kahit na kaninong kakilala mo. Grace made salvations a gift. Alam niyo po ba yung habag ng Diyos na ito? Yung kagandahan loob ng Diyos na ito, ito yung naglagay na ang kaligtasan ay naging kaloob ng Diyos sa tao na lang. Amen. Hindi na pinagsisikapan eh. Kundi, instantly na-receive natin ito sa Panginoon during doon tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Grace made legalism obsolete. Hindi na pinahintulot ng Diyos ngayon na lahat ng kautusan ay iyong kampanya gawin sa buhay mo. It was being fulfilled by Jesus already for the sake of you. Amen. For the sake of His love for you, for us. Jesus na gumawa nun. Hindi mo makayang pigilan yung kasinungalingan mo. Si Jesus na gumawa nun. Si Jesus na sumipil mo sa buhay mo. At gusto ko malaman mo lahat ng mga pagkakasala mo. Tinubos na ng Diyos. Grace was made possible by Christ's sacrifice for us. At yung kagandahan loob na yun, ang nagdulot na yung sakripisyo ni Jesus ay para sa atin. Mga kapatid sa Panginoon, alalahan ito yung mga bagay niyo. Buksan mo yung puso mo, buksan mo yung isipan mo. This is not a simple things that happens to your life. It is a miracle things. Himala ng Diyos ito. Na sa kabila ng mga bagay na pinagagawa mo, na sa kabila ng mga bagay na parang kinamumuhihan mo ang Diyos sa buhay mo, still nandyan siya, ilililigtas ka. What's stopping us from crying out our God? Ano ngayon yung nakakapigil ngayon sa iyo? Para mapigilan ka doon sa panawagan, sa ministeryo mo ng ating Panginoon. Mas mahalaga pa yung pumipigil na yan sa iyo kaysa kay Kristo. Mas mahalaga pa yung mga bagay na yan para talikuran mo ang ministeryo mo sa Panginoon. Di ba ka tumingin? Huwag magtignan yung kapwa mo. Tignan mo si Jesus ngayon sa oras na ito. Sige, kausapin mo siya pag nilaya mo itong bagay na ito. Ano ngayon ang pumipigil ngayon sa iyo sa oras na ito? Bago po tayo magtapos sa gawain ito, gusto ko na makapagdaig ka kay Kristo sa mga oras na ito. By the help of the Holy Spirit of God, ipapaunawa niya ngayon sa oras na ito sa iyo. Ano ba ang mahalagang bagay ngayon sa buhay ng isang tao? Yung mga bagay ngayon sa mundong ito, o yung mga bagay na sa hinaharap sa kaharian ng Diyos.
Come on, people of God. Alalahanin mo yung mga bagay na magagandang ginawa sa'yo ng Panginoon. Alalahanin mo nung nasa bingit ka ng kamatayan, iniligtas ka niya. Alalahanin mo nung nandong ka sa kagipitan, pinalaya ka niya. Alalahanin mo yung buhay mo na napapaliwala mo araw. Every time that I remember those things, that getting my life worse. Pag naaalala ko yun, tapos naaalala ko na nakatayo ako dito sa harapan yung nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi ko masukat yung kagalakan na ipinaramdam sa akin ng Lord. Yung isang dakilang ating itong araw na kinamumuhayan ng mga tao doon sa paligid namin. Ngayon nagkaroon na sa isayang buhay na katayo sa inyong harapan, nangangaral ng kaligtasan na mabuting balita mula kay Kristo Jesus. Yung dating tao na walang halaga, yung dating tao na walang saysay, yung dating tao na nalulunod sa mga kasalanan ng mundong ito. Ngayon, binigyan ng saysay, binigyan ng halaga, binigyan ng napakagandang tungkulin ng ating banal na Diyos sa kanyang kalangitan. Paano hindi mo pasasalamatan ng Diyos na ito? Paano mong iihiwan pa ang Diyos sa buhay mo? Kung nakikita mo yung mga bagay na ginawa ni Jesus sa buhay mo. Actually, last week, I was suffered for illness. Alas hindi ako makatulog dahil sa nararamdaman ko pong ito. But when I cried out to God about these things, instantly right now, tinanggal ka sa akin yun. Hindi ka ba natutuwa na mayroong Diyos na bilis tumugon sa mga panalangin mo? Hindi ka ba natutuwa na mayroong Diyos na handang tumulong sumagip sa iyo sa oras ng pagkabigo mo? Kapatid, isipin mo yung mga pangit na bagay na tinanggal sa iyo ng Panginoon. Isipin mo mga araw, halos sa buhay mo kung kani-kanino. Isipin mo mga araw, halos lahat ng masasamang bagay, yun ang gusto mo. Hindi mo ba nakikita yung napakalaking himala ng Diyos sa buhay mo ngayon? Kung hindi mo nakikita yun, bakit hindi mo hinigil sa banal na Espiritu ng Diyos na ito? Nababaan ka sa oras na ito. Do not be blinded spiritually. Buksan mo ang iyong Espiritu mo kay Kristo. And you see the great things. Prove the love of Jesus into your life. Buksan mo ang mata, di ba nakatayo ka pa? Wala ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Kaya si Pablo, sabi niya wala nang halaga sa akin ang buhay ko na ito. Ang mahalaga ngayon sa akin yung pagtawag ni Jesus sa buhay ko. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon, sabihin mo sa akin ngayon, hindi ba naging mahalaga sa iyo si Jesucristo? Kung mahalaga sa buhay mo si Jesucristo, gusto mo malaman mo, hindi mo titigilan ang Diyos na ito sa buhay mo. At patuloy mo siya paglilingkuran sa buhay mo sapagkat nakita mo sa Kanya yung kaliwanagan, yung kagandahan ng buhay na ito sa hinaharap ay inilaan sa iyo ng Diyos na ito. Ang bibigay ay masasama. Come on! You can close your eyes. Talk to Jesus. Kung sabi mo si Jesucristo sa oras na ito, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, thank you. Sabihin mo sa akin ngayon, Panginoon, ano gusto mo gawin ko?
I want every one of us to express your love to Jesus. Come on. Iba naman yung pagmamahal ni Kristo sa inyong mga kapatid. Sa oras na ito, iba naman mo yung pag-ibig mo kay Kristo. Come on. Come on. Grabe yung pag-ibig ng Lord. Grabe. Gusto ko malaman nyo. Grabe yung pag-ibig ng Diyos. Oh, express your love. Express your love. Show your love. Show your love. Dancing. Dancing, nandiyan yung kapatid nyo. Oh. Express your love. Dancing. Fire. Mga magagawa. Mga kapatid. Si Jesus na nawala yung nag-iisang tupa, hinanap niya ito, iniwan niya yung siyam na punsiyam. I want you to know that every one of us loved by God. Grabe yung pagmamahal ng Diyos. Grabe yung pagmamahal ng Diyos. Oh, yakapin mo yung katabi mo. Oh, yakapin mo yung katabi mo. Show your love of Jesus to you. Kahit hindi mo kilala yan, sige, yakapin mo siya. Express the love of Jesus. Minahal tayo lahat ng Diyos. Kaya ayaw ng Diyos na ito na magtigilan tayo. Ayaw ng Diyos na ito na mawala ka. Come on, express your love. Come on, express your love. We are one in Christ. Magkakapatid tayo kay Kristo. Express your love. Magkakapatid tayo kay Kristo. Walang iba sa amin dito sa lugar na ito. We are one in Christ Jesus. Come on, express your love. Express the love of Jesus. Ang dami dito, ha? Come on. Pag-ipasimula kayo ng pagmamahal kaya sa Kristo. Come on. We are Christians in Christ. Ang mga Kristiyano taglay ang pag-ibig ng Kristo. Hindi tayo ang unang umibig kay Kristo. We are only a recipient of God's love. Ang gusto ko malaman mo, ang isang tao ay hindi magmamahal sa kanyang kapwa kung hindi niya taglay ang pag-ibig ng Kristo. Ganon kamahal ni Pablo si Kristo. Kaya sa kabila ng mga panganib, hindi niya binitawan si Kristo sa buhay niya na paglikuran. Kahit na siya ay kamatayan na nag-aabang sa kanya, he never stopped doing his ministry to Jesus. Ikaw ay tumanggap ng pag-ibig ni Kristo. Tayong lahat ay tumanggap ng pag-ibig ni Jesu Kristo. Show it. Come on. Show it. Huwag ka mahiya. Kung wala ka pang niyayakap sa oras nito, I tell you, lumabas ka sa upuan mo, lumakap ka na kahit hindi mo makilala. Sabihin mo sa kanya, mahal kita sa Panginoon. Express the love of Jesus. With joy. Do it with joy. Come on. Do it with joy. Come on.
Alam niyo ma, na ang pagmamahal ay nakalulunas ng lahat ng kasalanan. At nahahayag na tayong mga alagad ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Come on, I want every one of us to spread love in this church. Huwag ka mahiya. Kung bago ka lang sa church na ito, huwag ka mahiya. Lumabas ka sa upuan mo. Tayong lahat ay magkakapatid sa Panginoon. Dancing, di ba kayo? Huwag kayo magtungkungan dyan. Pagdaman niyo yung pag-ibig ninyo. Pag-ibig na galing kay Kristo. Express the love of Christ. Dancing. Boys. Come on. Hindi ba nag-iis si Tenten? Hindi ba nag-iis si Shania? Walker? Christian, hindi nyo ba nag-iis? Tawagin niyo sa Christian. Si Judy, hindi nyo ba nag-iis si Judy? Hindi tayo papayag na magkaroon ng wave of destruction dito sa church na ito. We wanted to keep and stay in Christ Jesus until we die. Ang kakamatayan